ang project para sa permanent housing para sa Yolanda. Specific ito sa mga Yolanda victim. Kaya itong pagka naibigay na, nagpirmahan sila kanina ng mga local government ng MOA para ma-turn over na ang mga bahay-bahay na ginawa ng NHA at saka ng DSUD. Kaya for this project, kaya naman ipinilit ko makapunta rito dahil ang tagal nating inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard. Kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada, napakalayo, kaya hindi masyadong nagamit. Ngunit ang ginawa natin ay ngayon, nagbigay tayo ng kaunting pondo pa para yung mga NHA na ginawa na una na technically substandard ay inayos na at pwedeng magamit, inaayos ng mga local government, lalong-lalo na yung sa Tacloban, kasi yung Tacloban ang pinaka-inuna na ginawa ng bahay, nagka-problema. Kaya yun ang, ganun, lahat ng mga NHA project na ganun na hindi magamit, ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan nating darating dito sa Pilipinas pa. Sir, pag-occupied housing units po yun lang nasa Tacloban, if the rest of the region 8, anong order natin sa NHA sa LGU? So, para mabilis ito ma-occupy? Yun na nga, yung sinabi ko, inaayos namin. Hindi nga. Unoccupied pa, sir. Kaya nga, inaayos nga. That's what I was saying, na inaayos natin yung unoccupied. Ang unoccupied yun, maraming dahilan. Pero ang ginagawa natin para magamit nga ng tao ay binigyan natin ng pondo ang mga local government para maayos nila para magamit na ng tao. Sir, on other matters, the DA is set to declare for food security emergency. What is your thought on this, sir? Well, we are still waiting for the recommendation of the Price Coordinating Council, but siguro next week matatanggap na formally ng DA yung kanilang rekomendasyon. And the recommendation, I believe, is going to be to declare an emergency. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon, kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. And so, we have to force that price down and we have to make sure that the market works properly, na walang friction cost na nangyayari dahil sa sari-sari, iba't ibang bagay. At yung iba doon, illegal, kaya ito nang iniimbestigahan ngayon ng Kongreso. Sir, regarding